Magandang araw. Tayo ngayon ay dadako sa huling bahagi ng ating pag-aaral sa leksyong ito at ito ay may pamagat ng huling babala ng Diyos sa sanlibutan. Tayo ay nabubuhay sa pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan. Sa tulong ng pagkasi ng Diyos, sinasabi sa atin ni Pablo ang mga kalagayan na magiging palasak sa mga huling araw na ito. Basahin ng ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Ang Diyos ay nagsalita na. Ang mga kalagayang ito ay mga palatandaang nasa atin na. Upang masagupa ang krisis na ito, ang Diyos ay may isang tanging pabalita na itinalaga para sa huling mga araw na ito. Ito ang kanyang huling babalang mensahe. Unang tanong, ang Diyos ba ay laging nagbababala sa tao tungkol sa isang dumarating na krisis? Amos 3 verse 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Bago gunawin ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang baha, nagpadala siya ng isang babala sa mga tao sa pamamagitan ni Noe. Genesis 6. Ang mga anghel ay nagmula sa langit na binabalaan si Lot at ang kanyang sambahayan na umalis sa Sodoma. Nariyan si Moises na nagbabala tungkol sa salot na darating sa Ehipto. Si Jonas ay sinugo upang babalaan ang mga taga Ninibe bago sila mapahamak. Binabalaan ni Jesus ang mga Hudyo tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem na naganap noong AD 70. Ikalawang tanong, sa huling mga araw, ano ang ginagawa ng Diyos upang babalaan ang sanlibutan? Ang Diyos ay may isang tanging pabalita para sa ating kapanahunan. Itong pabalita ng Apokalipsis 14 verse 6 hanggang 12. Ito ay kailangang ibigay bago bumalik si Kristo. Apokalipsis 14 mula verse 14 hanggang 16. Bago dumating si Kristo, anong uri ng ebanghelyo ang ipinangaral sa sanlibutan? Apokalipsis 14 verse 6. At nakita kong isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Ang taguring walang hanggang ebanghelyo ay nagsasaad ng hindi nababagong ebanghelyo na ipinakilala kay Adan, Abraham, Jose, Daniel, Pedro at Pablo. Ito ang walang hanggang mabuting pabalita tungkol kay Kristo na ating tagapagligtas. Ito ang pabalitang si Kristo ang nasa sentro, na si Kristo ang ating tagapagdala ng kasalanan, mataas na saserdote, at ang pang-araw-araw nating tinapay ng buhay, ang tanging tagapagligtas ng tao. Ikaapat na tanong, anong tiyak na patalastas ang nilalaman ng huling pabalita ang maibibigay sa ating kapanahunan lamang? Basahin ang Apokalipsis 14 verse 7. Ang pabalita na nagsasabi ang oras ng kanyang paghatol ay dumating na ay hindi maring ibinigay noon pa. Ang oras ng paghatol ay dumating noong 1844 bilang katuparan ng Daniel 8:14. Ang sumisiyasat na paghukom ay isinasagawa na ngayon. Mahalaga na ang pabalitang ito ay maipahayag upang mabalaan ang mga lalaki at babae na ang panahon ay maigsi na. Ikalimang tanong, sa huling pabalitang ito, anong dakila at mahalagang katotohanan ang ibinibigay din? Sambahin ninyo ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Apokalipsis 14 verse 7. Ang pagkilala sa Diyos bilang manlalalang ang batayan ng lahat ng tunay na relihiyon. Ang katunayan na ang Diyos ay manlilikha ay ang saligan ng kapangyarihan ng Diyos, gayon din ang ating kapanagutan sa Diyos. Ang huling pabalita ay nagbababala ang bumubuklod ng katunayan ng paglalang sa paghuhukom. Ika-6 na tanong, anong pabalita ng ikalawang anghel? Apokalipsis 14 verse 8. Basahin din ang Apokalipsis 18:1 hanggang 4. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Ang Babilonya ay isang masagisag na taguri
na kumakatawan sa pagtalikod ayon sa relihiyon bilang paglaban kay Kristo at sa kanyang bayan, lalo na sa nagsasarang bahagi ng mahabang panahong tunggalian ng mabuti at ng masama. Ang marami sa bayan ng Diyos ay nasa Babylonia pa. Sa huling mga araw na ito, tinatawagan sila ng Diyos na magsilabas upang manindigan sa panig ng katotohanan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos ay magiging tagapag-ingat ng kautusan. Apokalipsis 12 verse 17. Basahin din ang Juan chapter 10 mula verse 16 at verse 27. Ikapitong tanong, nagbababala laban sa ano ang ikatlong anghel? Apokalipsis 14 verse 9 hanggang 11. At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na sinasabi sa malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito ay isang pabalita na nagbababala laban sa pagsamba sa hayop at sa kanyang larawan, at isang babala upang mag-ingat sa pagtanggap ng kanyang tanda. Ang talatang 12 ay nagtataas sa mga banal katuwas ng nagsisisamba sa hayop. Ang issue sa huling labanan ay magiging maliwanag. Tayo ay tinatawagan na magpasya alinman sa Diyos at sa tao. Kung pipiliin natin ang kautusan ng Diyos, ng tao, sa halip na ang kautusan ng Diyos, ang ating pagsamba ay magiging walang kabuluhan. Marcos 7 verse 7. Magkakaroon ng isang maliwanag na pagkakaiba ang nagsisitanggap ng tanda ng hayop sa tinatawag na mga banal. Ang nahuli ay nagsisipag-ingat ng utos ng Diyos. Ang nauna ay maliwanag na hindi, sapagkat ang pagtalikod ng Kristiyano ay nagsasabi na nagmamalasakit sa Dekalogo. Liban na lamang sa ikaapat na utos, maliwanag ng issue sa huling tunggalian ay magiging sa ikaapat na utos, ang sabat at ang katapatan sa manlalalang. Pinapanagot ng Diyos ang isang tao sa liwanag na nasa kanya. Juan 9 verse 41. Ang mga banal ay magkakaroon din naman ng pananampalataya ni Jesus. Huwag nating tatanggihan ang huling babala ng Diyos. Maging handa tayong umunawa sa babala. Ang ating ikapitong leksyon ay tungkol sa ang kautusan. At ito ay mayroong 10 mga bahagi.